Guys, itong building na to, nasa harapan natin, Bayarel, Canada, Union Station. Kapag ka magka-Canadian citizen ka, diyan ka mag-vote taking dito. Dito kami nag-vote taking ng Canadian citizen kami. Para makita nyo lang, dadaan tayo sa center of Winnipeg. Yung mga building ng Winnipeg, makikita nyo. Ipapakita ko sa inyo kasi dadaan tayo sa Broadway. Oh. Mataas. Kala ko mababa siya. Mataas. Pwede. Truck dito. Pwede. Putang. Guys, good morning. And at nandito na tayo ngayon sa Indian Head dito sa ESO. Dito na ako inaabot kagabi. As you guys can see. And andyan yung ESO. Truck stop na maliit dito. Subway, store sa loob. Hapon, nandun na tayo ngayon sa Winnipeg niyan. Siguro mga bandang alas 3 nandun na ako. So, yung Montreal, Quebec or galing Quebec na load, dinala natin sa sa British Columbia, nakita nyo naman. After that, meron tayo agad-agad reload, dry load. Magaan nga itong karga kung to guys eh. Puno yung trailer pero magaan. Ang gaan nga eh. Wow! Ay maganda. Ay paano? Tama-tama ngayon, ang araw ngayon guys is Friday. So mandun na ako mamayang gabi sa Winnipeg. So Sabado at Linggo, weekend, nasa bahay tayo. At least kahit paano makasama natin yung mga bata ng weekend. Kasi siyempre walang pasok. Makapag-banding, bahala na kung anong maisipan namin gawin. Medyo malamig na, hindi na kami pwedeng lumabas eh. Kaya sa bahay na lang. Lalabas lang siguro, mag-grocery, banding. Hindi na kami pwedeng pumunta sa RV. Hindi na kami pwedeng mag-camping. But anyway guys, tara, mag-pre trip muna tayo. Siguraduhin natin ang equipment natin fully function. Para sa ganun di tayo magkaroon ng aberya. Kabayin lang natin. Okay, so nasa minimum. Dadagdagan ko ng konti kasi medyo umangat. Dagdagan natin ng konti guys, yung lungs natin. Dagdagan ko. Hindi kasi ako nagpapakumpiyansa doon sa loob guys eh, doon sa pwede mo rin naman kasing i-check yung engine level doon sa dash ng truck. Kaso iba pa rin dito, yung makikita mo talaga rito. Okay na muna yan. Tama na muna yan. Alright. Please na. Repilan natin. Balik natin ito doon. Tapos kunin natin yung ating
Martilyo para pukpukin. Yan. Kailangan ko rin magpaano guys, align, para sa ganun mas lalong titipid ang diesel natin, kasi kung balance yung tire natin, okay, maganda rin ang takbo ng truck. Ganun lang naman yun. Yes! Oh. So nakukuha kasi yung ano guys, kapag kayong tumatama ka sa gutter na bibigla. Siguro kung ano man yung ano dyan ng alignment nya, which is hindi ko naman alam kung saan nakukuha yan. Google ko pa. Alright, nandyan pa. Okay yan, pwede pa, maganda. Ayan, start natin yung truck para makita natin yung mga ilaw niya kung gumagana ba. Alright. Ito yung sinasabi ko guys. Makikita mo yung engine label niya dito. Okay, so ito tayo sa ano, pindutin lang natin itong mga to. Okay, so truck data. Ayan, nakita natin ha. Vehicle diagnose, engine label yung pangalawa. Scroll down ko. Tapos makita mo max pa yung engine label nya, which is hindi ako masyadong nagre-rely dyan. Tinitignan ko talaga dun sa tinitignan ko talaga sa ano, dun sa stick nya. Tignan mo guys, correct oil level cannot be determined while engine is running. Kaya mas maganda talaga na i-check natin ang makina natin kapag patay yung ano, kapag patay yung truck natin by the beginning of the day, kasi hindi mo ma-determine talaga. Kasi kapag ngayon umandar na yung makina, pag umandar yung makina niyan, yung langis siyempre gumalaw na, hindi, pagka inano mo sa dipstick, hindi mo makikita talaga ang proper ano niya, proper label niya. Kaya kailangan yung nakahinto siya. Yung advice talaga dyan, yung by the beginning of the day, yan, o basta nakahinto na kayo ng 30 minutes, 1 hour, ganyan. Alright, ikutan natin, check natin yung ilaw natin sa labas. Walang problema. Sa ano, sa kabila. Okay, sarado muna natin. Alright. Tsaka tayo mag-pre-check. Wala naman tayo nakita hindi maganda. Lightning, kasi may mga timbangan pa tayong madadaanan din. Ilaw, huwag natin silang bigyan ng reason na i-pull over dahil wala tayong ilaw. Okay, light natin sa side. Patay naman yung ating trailer kasi wala tayong karne ngayon. Dry ang load natin.
Alright guys. Woo! Let's go. Alright guys, let's go. Kumuha na rin ako ng kape ko doon. Bumili ako. Wala silang rates. Matindi rin ang pagtitipid nila. Yung ano ng Subway sa drinks. But anyway, at least may kape na tayo. Isang kape na ganito, $2 guys. Alam nyo naman dito sa Canada, lahat mahal. But anyway, let's roll. Para makauwi tayo ng tamang oras. Namiss ko na mga bata. Bahala kayo kung ano yung dagdag nyo doon. You know, Lakay Tracker, it's all about family, wife, and kids. Let's go! Yeah! Alright guys, ayan. We arrived now in Brandon, Manitoba. Ayan ang sign na malaki. Yeah! Welcome you. 2 oras na lang mula rito hanggang Winnipeg. At ang oras pa lang is alas 12. So baka alas 3 nandun na nga tayo. Guys, ginamit ko tong AirPod na binili ko, pang mic. Kindly drop comment kung sa palagay nyo maganda ba ang AirPod na to. Sa pag ginamit ko pang mic. Kasi minsan napapansin ko sa mga video parang masyadong masyadong mahangin. Halos walang marinig sa salita kundi yung langis-ngis lang ng hangin. Kaya bumili na rin ako ng headset. Mas inano ko na tong AirPod na binili ko kaysa yung ang tawag yung mga ginagamit na Kasi ito maliit lang, andito lang sa tenga. Actually, isa lang yung ginamit ko ngayon. 2 to kasi isa lang para marinig ko yung iba. At least kahit paano magagamit ko tong headset na to pati cellphone. Yes! Kindly drop comment kung maganda ba ang tunog kasi noise, kumbaga denoiser to yung bang parang matatanggal yung ibang external sounds tulad ng sa hangin, mga kalampag, boses lang talaga maririnig mo. Sabi nila, kasi first time ko palang magamit, no? Kapag hindi ka nagsalita, parang nakamute talaga. Pero hindi siya. Salang-sala niya ba yung noise. But anyway guys, dito na tayo, Brandon na to. Sandipa na lang. Winnipeg na tayo. Pag-deliver, uwi na tayo sa bahay. Ang problema ko nga nito kasi ang delivery appointment ko, delivery time ko, mga bandang alas 6 pa. Alas 3, andun na ako. Sana tanggapin ng maaga para maaga tayo makauwi. Yes! Alright guys, we are now here in Winnipeg. Ito yung timbangan ng Winnipeg. Yes! Malapit na tayo, 15 miles o 25 kilometer na lang tayo doon sa dideliveran natin. Busy ang mga gawa, ang daming tao, ang daming nagko-construction. Bungad pa lang ng Winnipeg, dami mo na agad makikitang construction, no? Oh. Ang laki guys ng sahod ng construction. Laborer. Per hours nila, ang laki. At ang trabaho ng mga yun guys, seasonal lang. Every tawag nito? Every summer lang, winter wala.
May tumatawag, mamaya na kita sagutin. Alright. In 1/2 mile, turn right on Hutchings Street. Okay. Ayan guys. Dadaan tayo sa center of Winnipeg. Yung mga building ng Winnipeg. Makikita nyo. Ipapakita ko sa inyo kasi dadaan tayo sa Broadway. Oh. Ito ang center of Winnipeg. Para sa hindi familiar sa Winnipeg mga idol, hindi pa nakita ang sentro ng Winnipeg. Ito, makikita natin yung mga building. Matraffic dito. Manitoba Clinic yun. Malaking Manitoba Clinic na sign na yun. Grabe ang traffic dito guys. Salasalang gupang din yung mga driver din eh, oh. Tapos daanan pa ng tawag eh. Sige. Siya, sige. Yung 5 kilometer, abutin mo pa ng 15 minutes yan. Sherbrooke, sabi niyo. Ang tagal ko nang hindi nakarating sa lugar na to guys. Kahit taga Winnipeg ako, itong lugar na to, dati nung kapaglapag namin ng Canada, dito kami nakatira sa pinakagitna mismo ng ano eh, ng Winnipeg eh, dito. Ellis, Sherbrooke, Sargent, yan yung mga gitna ng ano eh. Yan yung mga gitna ng Winnipeg, mismo center ng Winnipeg. Magugulo pa dyan, marami pang yung, hindi naman sa inaano, pero nagbabatuan ng basag na bote yung mga pana na sinasabi nila. Hanggang sa nag-move kami sa ano, sa doon.
McPhilip area kahit paano. Kaya magkapit-bahay kami ni Pinoy Tracker doon. Excuse me. Ayan makikita niyo yung building ng ano Winnipeg Guys Center Winnipeg. Basta't walang nakalagay na not a truck route, pasukin natin yan. Pero pag may nakalagay na not a truck route, ay wala tayong magagawa. Sanay tayo sa dikdikan Ito yung dinideliveran o dinadaanan ko nung araw nung ako ay Cisco guys. Baluarte ko to nung araw Dito kami nagde-deliver Kapag Cisco ka at nag-city driving ka, isa ka na rin sa mga matigas ang ulo kapag ka-traffic, isisiksik mo talaga truck mo dyan para lamang makaalis ka. Hindi po pwede rito kasi yung pakieme-kieme, hindi pwede rito yun, di uso rito yun. Parang Pilipinas lang, pagka hindi mo isiksik ang truck mo, hindi ka makakausad. O kaya sasakyan mo, hindi ka makakausad. Kita mo kung saan tayo dumadaan. Ang importante rito, walang nakalagay na nata-truck route. Guys malalaking building Nakita nyo center of Winnipeg Dito tayo sa sentro ng Winnipeg Hopefully makita natin yung malalaking building. Ayusin natin yung camera natin. Sentro ng Winnipeg na to guys. Pagalingan na rin magmaneho rito, dikdikan dito. Kailangan sanay ka rin sa rito, yung dikdikan nga sinasabi nila. Kasi, pre, alam niyo naman, dati akong city driver, Cisco, di uso rito yung pakieme-kieme ba? Pasukin ng pasukin. First time kong ipasok ang truck dyan kasya kaya? Nakakatakot naman yan. Dito tayo. Dito na lang tayo, kumaliwa na tayo rito. Delikado. Anong sabi? Bawal ba kumaliwa ng 5 to Titignan ko muna kung anong sinasabi. Hindi ko 7 to 9 bawal kumaliwa, 5:30 to 5 15:30 to 5:30 bawal. Anong oras na ba? Alas 5 pa lang Bawal nga kumaliwa diyan. Kapag nahuli ka ng pulis yan, patay tayo. Kaya sign na yan Bawal. 7 to 9 AM, tapos 3:30 to 5:30. Alas 5 pa lang, eksaktong alas 5 guys Alas 5 pa lang sa oras natin, kita nyo. Kaya kailangan tignan din natin yan. Kasi pagka hindi mo mapansin yan, pag kumaliwa ka, may pulis doon, paktay na. Deliver tayo sa sentro ng Winnipeg.
Ah, mataas. Kala ko mababa siya. Mataas. Pwede. Truck dito. Pwede. Putang ina. Pasok. Wala naman nakalagay na bawal ang truck eh. Pag kami nakalagay, paktay na. Tapos tayo. Kailangan dito. Alerto tayo dito eh. Kaya sinasabi niyang Graham Mall. Ito, sentro ng Winnipeg to. Sentro na to. Broadway. Ito, dinideliver namin nung araw. Parada mo lang yung truck mo dyan. Pasukin mo yung mga ano dyan. Masikip. Alright. York Avenue. Ayan, oh. Kita nyo guys, sa sentro to ah. 24 hours. Ano to? Maraming tao yan. Building na yan. Diyan kami umaatras dyan. Kasi sa loob niyan, ano eh, may may restaurant dyan. Diyan kami nagde-deliver nung araw nung Cisco ako. Compare naman kasi ngayon yung hinihila natin kasi 53 feet ito. Pero nung araw hinihila nasa 48 at saka 38 lang. Kalawa tayo rito. Take the second right. Pagka ganito, hindi po pwede, kainin natin tong dalawang linya. Dalawang linya ang kakainin natin guys. Dalawang linya kakainin ko. Para makaya natin. Napakadikit. Oh, maka-atras pa ako nito. Pasok. Guys, itong building na to, nasa harapan natin, Bayarel, Canada, Union Station. Kapag ka magka-Canadian citizen ka, diyan ka mag-vote taking dito. Dito kami nag-vote taking ng Canadian citizen kami. Para makita nyo lang din, ito, Bayaril, Canada, yan. Ang, pag mag-Canadian citizen ka, si Mrs. Ah, tignan mo na lang dyan kasi nandito ko sa city ng Winnipeg nagdi-deliver. Okay. Danda lang, baka masagi ko yung nasa sasakyan ng mga nandito sa gilid. Oh. Pinagbigyan ako kasi kung hindi ako pagbigyan, sage yan. Right to St. Mary's Road. Alright. St. Mary's Road naman tayo. Truck route, makita natin mga truck route naman ito eh.
Okay. Saint Vital. Niloloko pala to. Turn left at the traffic light. Tayo ko na lang guys. Ayan guys. Inabot na tayo ng gabi oh. Anong oras na? Mag-aalas 8 na. Madilim na. Sabi sa akin, hintayin daw nilang magsarado muna itong store bago nila ilabas yung mga product. Kasi ang daming nakabara doon sa loading dock. Pero nakatras na ako rito katulad na kanina nakita nyo naman. But anyway, patuloy nga na lang dito yung video vlog ko guys. Home time tayo ngayon. Sabi ko kay Macy's, magantay na lang kayo mamaya dyan sa, sabi ko sa Torque. Kasi wala pa, andito pa ako sa dideliveran ko, mamaya pa daw. Once again guys, it's Lakay Tracker here, no? Thank you for watching, ingat kayo lagi. Maraming salamat sa inyong panonood sa vlog na Lakay. Peace up guys, bye!